Purihin ang Diyos, isang napakagandang araw po ang pagbati ko sa bawat sa atin na ngayon ay nanonood ng ating church online service, no? Talagang bagamat wala tayong normal na pagtitipon, pero sa pamamagitan ng mga online platform gaya na itong pinapanood natin, ay tayo ay nababahagi natin ng salita ng Diyos kahit nasa ano tayo. At pwede nating balik-balikan, no? Kahit natapos na yung service, pwede natin panoorin ulit, no? Sa ngayon ay binabati ko ng magandang umaga ang ating mga kapatid dito sa CFI Muson, no, na ngayon ay nanonood po ngayon. Ganun din ang CFI Mindanao Avenue at lahat ng mga kapatid, kaibigan, kilala po natin na nanonood ng ating online service. Kaya dalangin natin, pagpalain tayo lagi ng ating Panginoon, especially tayo mag-aaral ng kanyang salita. So sa umagang ito, bago tayo magsimula ay tayo muna po yung manalangin. Dakilang Diyos, marami po salamat sa iyo, Panginoon, na nagtuturo sa amin sa lahat ng bagay sa pamamagitan ng iyong salita. Dalangin namin na patuloy mo kami palakasin, patatagin, Panginoon, ng iyong salita. Ikaw po patuloy na manguna sa amin. At dalangin namin ang gabay ng Espiritu Banal na siyang mamumuna, Panginoon. Sapagkat alam namin, kulang po ang aming kaalaman para unawain ito. Pero ang iyong salita, Panginoon, ay mauunawaan sa pamamagitan ng Espiritu Banal na siya nagtuturo sa amin. Kaya palakasin mo kami, Panginoon, sa umagang ito, sa araw na ito, sa pangalan po ng iyong anak na si Jesus. Amen. Amen. So, purihin ang Panginoon. So, bago tayo magsimula ng ating pag-aaral ng salita ng Diyos, ay meron tayong pakikinggan na isang awitin. Itong awitin na ito ay mas kilala sa Ingles na pinamagatang Great is Thy Faithfulness. Sinalin ito sa Tagalog. At pakinggan po natin ang awitin sa wikang Tagalog. Great is Thy Faithfulness. Tunay kang matapat, Diyos naming Ama, di nagbabago, di nag-iiba. Mahapon, matanghali, maumaga, sa buong panahon matapat ka. Tunay kang matapat, tunay kang matapat. Araw-araw aking namamalas ang iyong kabutihan, walang kupas. Tunay kang matapat sa paglingap. Tag-araw, tag-ulan, at ang tag-ani, araw, buwan, bituin sa gabi. Nag-aawit ang langit, sumasaksi sa katapatan mong anong lagi. O tunay kang matapat, tunay kang matapat. Araw-araw
sa paglingap. O tunay kang matapat, tunay kang matapat, araw-araw aking namamalas ang iyong kabutihang walang bukas. Tunay kang matapat, tunay kang matapat, tunay kang matapat sa Purihin ang Diyos sa napakagandang awitin na inawit sa atin, no? Sa English na talaga, great is thy faithfulness, no? Pero sa Tinagalog at napakaganda dahil makikita mo yung kabutihan ng Panginoon. Sabi nga sa awitin, tunay kang matapat, o Diyos, sa buhay ng bawat isa. So, umulat, umaraw, tuwing tag-ani, araw, buwan, tala, sumasaksi. No? Buong kalikasan ay nagsasabi na katapatan ng ating Diyos ay dapat pinupuri. So, napakabuti ng ating Panginoon. Yan din yung pag-uusapan natin ngayon, yung katapatan ng Diyos sa buhay ng mga taga-Tesalonica, maging ang buhay ng ating apostol na si Apostol Pablo na sumulat ng Tesalonica. Again, doon sa mga nanonood sa CFI Muson, na maayon na ituro sa inyo ni Pastor Bobby o nabanggit sa inyo ni Pastor Bobby, no, na ang Thessalonica isinulat para i-instruct sila o turuan sila para ihanda ang church, no, sa pagdarating ng ating Panginoon. Ang purpose ng Thessalonians is to prepare them for the coming of Jesus Christ, no. Yun ang tema ng kabuuan ng Thessalonica. At sa pag-aaral natin ngayon ay nasa chapter 4 na po kami. Kung gusto niyo balik-balikan yung aming pag-aaral, pwede niyo tignan yung CFI Min-Ab, no? Makikita nyo ho dyan, naka-outline ho dyan kung saan nyo pwedeng tignan. So, balik-balikan nyo yung chapter 1, chapter 2, chapter 3. Napakaganda po na aralin ng Thessalonica. Ngayon, si chapter 4 na ho tayo, makikita natin dito yung pinaka-focus na ang focus sa pag-aral natin ay aklat ng unang Thessalonica. Sa unang bahagi ng sulat ni Pablo sa Thessalonica, chapter 1, chapter 2, chapter 3, tatlong chapter na yon, sinabi niya ang kanyang pagnanasang makita silang muli. Pinaliwanag din ni Pablo kung bakit may mga hadlang sa kanyang pagbabalik sa kanila para i-encourage at turuan pa ang mga batang mananampalataya doon. Sa ikalawang bahagi, ito yung chapter 4 at chapter 5. No? Ay kanya namang itong nagbigay ulit siya ng instruction na about yung paano mamuhay ang mga Kristiyano. Makikita mo sa chapter 4 yan, verse 1 to 12. Tungkol sa rapture, no? Tungkol sa pagbabalik ng ating Panginoon. Napaganda topic ko ito. Talaga papunta tayo doon eh. So, yung pag-iingat sa mananampalataya, at about yung church life o yung mga pag-uugali ng bawat mananampalataya, bawat believer. Lahat ng ito ay napakalaga sa mga Kristiyano, sa mga mananampalataya na dumadaan sa tinatawag na pagtuliksa ng kanilang faith sa Diyos. So, kasi ang mga Thessalonica, they are being persecuted, hindi lang ng mga kapwa nila Hudyo, kundi yung mga Grego na nakapaligid, sabagat ang buong Thessalonians ay Greek country, no? So, ang title natin sa araw na ito ay pinamugatan kung pamumuhay ng isang mananampalataya. So, basahin natin yung teksto natin, makikita sa unang Thessalonica chapter 4 verse 1 to 8. Kaya mga kapatid, isa pang bagay ang pinapakiusap namin at ipinapayo sa inyo. Sa pangalan ng Panginoong Yesus, sana'y lalo pa ninyong pagbutihin ang inyong pamumuhay ngayong sang-ayon sa inyong natutunan sa amin upang kayo'y maging kalugod-lugod sa Diyos.
Alam naman ninyong kung ano ang katuruang ibinigay namin sa inyo buhat sa Panginoong Yesus. Kalooban ng Diyos na kayo'y maging banal at lumayo sa lahat ng uri ng kahalayan. Dapat maging banal at marangal ang pakikitungo ng bawat isa sa kanyang kasawa at hindi upang masunod lamang ang pagnanasa ng laman tulad ng inaasal ng mga hentil na hindi nakakilala sa Diyos. Sa bagay na ito, huwag ninyong gawa ng masama at dayain ang inyong kapatid sapagkat paparusahan ng Panginoon ang gumagawa ng ganitong kasamaan tulad na maigpit naming babala sa inyo noon. Ngayon, tinawag ng Diyos upang mamuhay sa kabanalan, hindi sa kahalayan. Kaya ang sino mang humahamak sa aral na ito ay humahamak hindi sa tao kundi sa Diyos na siyang nagkakalob sa atin ng kanyang Espiritu Santo. Puri ng Panginoon sa pagkabasa ng kanyang buhay, mabisa at makapangyarihang salita ng Diyos. Amen po. So, ang ninanasan ni Pablo sa kanyang sulat, pagkatapos malaman niya ang paglago nila sa kanilang pananampalataya at ang kanilang pag-ibig sa kanyang kapatiran, sinabi ito sa chapter 3, verse 10. Sabi dito, balikan po natin yung chapter 3, verse 10. Mataintim naming dinadalangin araw-gabi na kayo'y muli naming makita at mapunan ang anumang kakulangan sa inyong pananampalataya. So pagkatapos niyang malaman yung testimony na sinabi ni Pablo na yung mga taga Thessalonica na kanyang pinuntahan, no, ni Timoteo, ay patuloy na lumalago. Hindi lang sa faith, kundi doon sa love. Dalawa yung nakita niyang evident ba? O ebidensya, patunay na sila ay talagang lumalago sa Panginoon, kundi doon sa kanilang pananampalataya at sa kanilang pag-ibig. Nung nakita ito ni Timoteo, kinuwento niya ito kay Pablo. Sabi niya, Pablo, yung mga taga-Thessalonica lumalago sa kanilang pananampalataya at pag-ibig. Kaya nung narinig niya iyon sa chapter 4, verse 1 to chapter 3 verse 1 to 10, ang ginawa ni Pablo sa chapter 3 verse 11 to 13, no? Si chapter 3 11 to 13, ang ginawa niya ay pinanalangin sila. Si Pablo ay nanalangin para sa kanila. At sa panalangin niya ito, binanggit niya sa 10 na dinadalangin niya, mataintim namin dinadalangin araw-gabi na kayong muling makita at mapunan ng anumang kakulangan. Ang focus niya ay tignan ano pa yung kakulangan ng mga taga Thessalonica. Paano siya makakatulong pa? No, bagamat malayo siya sa Thessalonica, no, dahil si Pablo ay umalis sa lugar na yon sapagkat dinala siya ng banal na espiritu sa ibang lugar at sa matinding pagsubok na naranasan nila, no? So anong ginawa niya? Nagbibigay siya ng payo. Nagbigay siya ng tinatawag na instruction sa kanilang pamumuhay bilang believer. Ang mga ito ay patungkol sa patuloy na paglago sa verse 1 and 2, paglayo sa kahalayan, verse 3 to 8, at ang pagmamahal sa kapatiran, verse 9 to 12. Ang tatalakayin natin muna ngayon, yung dalawa, yung patuloy na paglago at paglayo sa kahalayan. Yung isa, yung pagmamahal sa kapatiran, next week natin tatalakayin yun. Una muna ng dalawang ating tatalakayin. Tignan muna natin yung patuloy na paglago sa verse 1 and 2. Nais si Pablo na mag-excel, sabihin, umunlad pa o lumago pa at pag-ibayuhin ang kanilang paglago sa pananampalataya. Alam niyo mga kapatid, ang hirap doon sa tinatawag na Kristiyano na tinatawag na bonsai. Alam niyo yung bonsai, nakakita ng bonsai, yung halaman na cute-cute, na maliit siya tapos nasa isang sa isang paso, no? Ang magaling dito yung mga Hapon yung mga Japanese, no, gumagawa sila ng bonsai. At nung kami ay bagong tira dito sa bahay nito, ang mami ko ay merong puno diyan sa labas na tinatawag na yung puno ng buko. No, ang buko malalaki yung buko, di ba? Pero yung nagregalo sa amin ng puno ng buko, maliit lang, bonsai. At makikita mo, napakaliit na puno niya, tapos ang buko, kita mo, halos dumikit na sa sahig. So, ganun yung tinatawag na bonsai, no? Maliit. Ang cute tignan, no? Pagka ang puno, no?
Pero ang taong bonsai, medyo hindi na cute. Naalala nyo si Bonjing, ano? Si Bonjing ay no, laki-laking tulad yan sa picture na yan. Ang laki-laking tao pero ano, may hawak ng malaking dede o milk, no? Nagmi-milk siya, no? Si Jimmy Santos siya tayo ng Bonjing niyan, no? Mas kilala siyang Bonjing. Medyo nakakatawa, no? Ang batang nagmi-milk, cute-cute. Halos kurutin mo pa, ay, ang cute-cute mo, taba-taba mo, cute mo. Pero pag malaking tao na may hawak ng milk, na may lampin, medyo nakakaasar na, di ba? Eh, ganun, imagine mo sa isang pananampalataya, sabi ni Pablo, gusto niya na mag-excel pa kayo, lumago pa kayo. Hindi kayo manatili sa pagiging bata, kundi patuloy kayong lalago. Kasi ang pangit na tingnan ang isang Kristiyano na hindi lumalago. Hello? Ang pangit na Kristiyano na tingnan yung isang Kristiyano na hindi lumalago o hindi tumatatag sa pananampalataya na tiling mga baby pa. At sa makita mo na, paano makita, may mga tao na ang tagal-tagal na sa church, matampuhin pa rin. Ang tagal-tagal sa church, pag hindi mo binatin, hinaatin. Hello? No, tagal na, ilang taon na sa loob ng church, so, o ilang taon yung church ng Luzon, ganun din ng mga Mindanao Avenue, Tibay-Bon Church, ano? Ay, ang tagal nyo na nakaupo dyan, hindi pa kayo nagagamit ng Panginoon. Ang tawag nga iba dyan, Simbawe. Simbawe. No? At may paborito pa yung upuan. Pag umatin ng church yan, uupo yan doon. Pag may umupo doon, nagtatampo. May umupo na sa upuan ko, yun na. Yun na matin dyan. No? May mga kaya, yung upuan namin, eto yung upuan namin, ay, yung iba, dyan kayo. Parang ganun na tagal-tagal mo na sa Panginoon, hindi ka pa lumalago sa iyong pananampalataya. No? Hindi siya sa kanilang pag-aaral ng salita ng Diyos, hindi nagbabasa ng Biblia. Matagal na Kristiyano, hindi pa marunong mag-pray. Huwag mag-pray ka, ayoko nga, tatakot ako mag-pray. Di ba may ganun Kristiyano? Ayaw manalangin, pag tinuro, mag-pray ngayon ay, no? Tatakot mag-pray. Ang ating Pastor Bobby pa, nagtuturo ba sa inyo kung sino magpe-pray? No? Sa Mindanao Avenue, pag kapatid, di ko naman mag-pray. Pastor naman, ba't ako pa tinuro mo? Ayoko mag-pray. Sana 1 week, sinabi mo. Para na paghandaan ko. Ha? Prayer lang paghandaan mo. Ano ka? Sabi niyo prayer, pakipag-usap mo sa Diyos. Hindi kailangan i-schedule. No? Dapat nga pag prayer, pag tinuro ka, automatic handa ka. Sabi, ba't ganun? Ba't hindi lumalago? May mga causes ng hindi paglago sa pananampalataya, no? Ito, meron akong 5 dito na nakita, no? Pasadaan lang natin. Nakita ko ito sa Christian.org. No? Sabi rito, they presume upon grace. No, masyado nilang nag-violate yung salitang grace. O di bale, may habag naman ng Diyos eh. Okay lang yun. Kahit gumawa ako ng kasalanan, di bale, may grace naman ng God. May 1 John 1:9 naman may lilinisin naman ng Panginoon. Kaya hindi talaga lalago. Kasi ang kanyang mentalidad na mahabagin ng Diyos, naiintindihan siya sa kanyang kalagayan. Hindi ho ganun. Tandaan natin, may grace ang God, may parusa rin ang Diyos. No? Balance siya. Isa balance God. No? Hindi niya itinotolerate yung mali. Pag may mali, sige, gawin mo yung mali mo, pero may parusa yan sa dulo. Meron tinatawag na consequence ng iyong hindi paggawa ng tama, no? Pangalawa, hindi lumalago kasi they doubt their conversion. No, na tagal ito ay nagdududa siya sa kanyang pagkakilala, pagkakilala sa Diyos. Ligtas ba ako? Hindi ba ako ligtas? May mga tao na naniniwala na ang kaligtasan ay nawawala. May mga pastor pa nga naniniwala na yung kaligtasan ay nawawala. May kausap akong pastor, hindi siya naniniwala na ang kaligtasan ay nariyan, nabigay ng Panginoon. The moment na ikaw nakakilala, ang dami ng pagpapatunay niyan sa scriptures. Kaya iba, nagda-doubt sa conversion, baka hindi ako ligtas. Kaya okay lang. Hindi ganon. Ang sabi ng Biblia ay tayo ay niligtas ng ating Panginoon. No? Kung nakinig ko kayo ng topic last week, no, yung aming tinuro sa bawat sa atin, makikita mo na may dahilan. Meron akong 5 dahilan kung bakit ikaw ay tinawag na banal ng Diyos. So, hindi talaga mawawala yung kaligtasan sa iyo.
Ang Diyos kasi hindi naman siya yung bigay bawi eh. O babayad ka ngayon, ligtas kita. Ligtas ka na. Pag sumasama ka na, hindi ka naligtas. Hindi ganon. No? Parang anak mo, yung anak mo, anak ko si Reynet, mabait si Reynet, mabuti si Reynet, no? Nagbibigay ng mga budget sa bahay. Ah, anak ko yan, anak ko yan. Eh, nagkasala. Gumawa ng mali. O, hindi na kita anak. Putulin natin relasyon natin. May ganun ba? Wala namang ganun, di ba? No? Anak ko pa rin siya. Ang nawawala lang, yung tinatawag na relationship namin. Nagkaroon ng lamat. Pero anak ko pa rin siya. The same with God. No? Ang Diyos, pinili ka. Sabi nga sa 1 John chapter, ay sa Ephesians chapter 1. Tayo pinili, verse 4 yun ha. Tayo pinili bago palikain ng sanlibutan. So pinili ka ng Diyos, ano mawawala yung kaligtasan sa iyo? Pangalawa, sinabi doon, ang pagiging ligtas mo o pagiging Kristiyano mo ay hindi sa buhat sa kagagawa ng tao, kundi ito'y gawa ng Diyos. John chapter 1, verse 12 and 13. No? So may buhay ka na mula sa Diyos. O paano mo sabing nawawala yung kaligtasan mo? No? Kaya yung mga tao, nagda-doubt sila, baka hindi ako ligtas. Eh, totoo, baka hindi ka naman talaga Kristiyano. Dahil di mo alam eh. Kaya hindi sila lumalago. Na hindi sila bonsai. No? Pangatlo, they are discouraged by their progress. Ano yung discouraged by their progress? Parang nakikita nila, parang ganito na buhay ko eh. Uy, ibang mga dumadalo ng church, ang bilis nila. Ako talagang ganito na. Eto na siguro ako, ganito na ako. May isang member ng church, sabi niya, ganito ako, tanggapin niyo ako. Barumbado ko eh. Kilala niyo naman ang barumbado. Tanggapin niyo ako kahit Kristiyano ko, barumbado ko. Hindi ganon. No? Kaya hindi sila lumalago. Kasi kung sino sila, yun sila. Nadi-discourage sila dahil hindi sila lumalago sa kanilang buhay. Ganun talaga eh. Dapat hindi ganon. Tandaan mo, hindi ka lang basta tao. Yung pasensya na, pastor, tao lang eh. Hindi ka lang tao. Ikaw ay taong merong espiritu ng Diyos. Yan. Kaya dapat nyo malaman yan. Ano patunay? Ephesians chapter 1, verse 13 and, diba? 13 and 14. Sabi niya, binigyan ka ng Panginoon ng kanyang tatak, which is the Holy Spirit. Sabi ko nga, pag malayo pa lang, yung isang tao na may hawak ng isang tablet, at doon sa likod ng tablet, mayroong mansanas doon. Ano sabihin mo? Gawa yan ng apple. Paano mo nalaman? May picture ng mansanas sa likod eh. Yun yung tatak ng apple. So, ganun din ang Kristiyano. Kung ikaw ay Kristiyano, meron kang tatak. At ang tatak yung banal ng Espiritu. Hello, andyan ba kayo? Yung mga tao, nagda-doubt sila eh. Hindi nila alam na sila iligtas, sila anak ng Diyos. Kaya hindi sila lumalago. Okay? Pang-apat na dahilan, they conform themselves to the Word. Yung ginagawa ng mundo, ginagawa rin nila. Kaya pala sila hindi lumalago. Kasi kung ano yung sayo ng mundo, yung kung ano yung ginagawa ng mundo, ginagawa mo rin. So, hindi ka talaga lalago. Wala kang pagkakahiwalay sa kanila. Kung mayroong TikTok sila, may TikTok ka rin. Nakikigaya ka sa TikTok nila. Yung may mga ganun-ganun po yun. Tapos gaganyan-ganyan. Kaya, medyo pagatignan ko eh. Pero, hindi ka talaga lalago. No? Kaya ganun ang pananaw mo. Hindi ka lalago. Kaya sabi rito, they conform themselves to the Word. Yung pattern ng mundo. Hindi dapat ganun ang Kristiyano. Kaya nga tawag sa ito ay church, called out, tinawag mula. Ikaw ay tinawag mula sa kadiliman at nilagay ng Diyos sa kaliwanagan. Ngayon, kung nandun ka sa kadiliman, hindi ka talaga lalago. O hindi ka naman talaga Kristiyano. Yung masakit yun ha, pero totoo po yun, dahil ang totoong Kristiyano lumalago. Kaya ang sabi ni Paul, patuloy kayo sa paglago, lumago kayo. No? At ang panglima na dahilan nakita ko sa Christian org, because they are lazy, tamad. Kaya hindi sila lalago. Ayaw nila magbasa, ayaw nila mag-aral ng salita ng Diyos, ayaw nilang manalangin, ayaw nilang dumalo sa gawain, ayaw nilang manood ng online. Alam niyo yung tendency ngayon, wala nang ganong, iba ka nanonood ng preaching, nilalampasan lang, ilalike lang yung heart, talaga ng thumbs up,
para makita ng pastor nila na nandun sila, nanonood. Actually, hindi. Gaganoon lang nila, heart, like, and then, next. Tinanong mo, ano natutunan nyo ng Sunday? Maganda, mabuti. Pero nanood ka? Hindi. Bakit? Kaya hindi ka lalago. Kung hindi ka nanonood, hindi ka nakikinig ng preaching, hindi mo alam. Kaya nga sa CFI Mindanao Avenue, meron kami tinatawag na house church. Ang tawag ng iba dyan, simbahay. No? Nagsisimba sa bahay. No? Yung church ay wala kami doon sa Mindanao Avenue, dinala namin sa bahay-bahay. Meron kami sa Uyo, no? Ayan, mga picture na yan. Meron din kami sa Gulod. Kasama ko yung pamilya ni Eva Calvo. Ayan, nasa picture na yan. At meron din na bago dito sa may bandang Santa Monica. Ayan, nandiyan nagbubukas ako. Meron din ako sa Liano, no? Kila Sister Elena. Ayan, pang-apat na house church yan na aming pinupuntahan. At magbubukas pa ako ng dalawa pa this coming month of October. So, nagbubukas tayo ng gawain. Hindi lang natili sa loob ng Mindanao Avenue Church namin sa Mindanao, pero nagbahay-bahay na kami. At we are praying na mas lalo pang lumago ang gawain ng Panginoon. No? So, paano tayo patuloy na lalago? Kaya sabi naman ni Paul, di ba? Sabi rito tingnan natin sinabi ni Paul sa chapter 4 verse 1. Sabi rito, tingnan niyo yung talata. Kaya nga mga kapatid, isa pang bagay ang ipinapakiusap namin. Tingnan niyo word nyo pinapakiusap namin. No? Ibig sabihin, we ask and urge you. Sabi sa ESV. Sabihin, ito importante. It is an urgent matter. Kaya sabi ni Paul, ginamit niya sa salita dyan, pinapakiusap namin. So, kami nakikiusap sa inyo. Ang sabi niya rito, at pangalawa, hindi lang pinapakiusap, pinanggit niya yung salitang ipinapayo sa inyo. Hindi lang kami nakikiusap. Pag ang tao nakikiusap, importante ito, kailangan mo pakinggan. O nakikiusap kami bilang, yung nakikiusap, hindi ordinaryong tao sa kanila. Ang nakikiusap sa kanila, si Pablo. At sinasabi ni Pablo, bilang mentor mo, bilang pastor mo, bilang misyonero mo, bilang kaibigan at kapatid sa pananampalataya, nakikiusap ako sa inyo. No? Yung word na yan, I urge you, ginamit niya sa Romans chapter 12 verse 1. No, binanggit niya, no? Nakikiusap ako sa inyo bilang isang mananampalataya, I urge you. No? Nakikisuyo ako sa iyo. Nakikiusap ako sa iyo. Yan. Sabi niya, hindi lang nakikiusap, sabi nito, pinapayo sa inyo. No? Parang magulang na ang ginamit dito ni Apostol Pablo, pinapayo namin sa inyo. Ano yung pinapayo niya? Sa talata. Sa pangalan ng Panginoong Jesus. Ginamit niya word ni Jesus Christ. No? Bakit niya kailangan gamitin yun? Kasi importante ito sa kanila. Ang pinapayo niya bilang magulang sa kanila. Nagpapayo kasi yung ating mga magulang, pinapayuan yung mga anak eh. So sabi ni Paul dito, pinapayo ko sa inyo bilang magulang sa pananampalataya. Sa pangalan pa ni Jesus. Hindi mo sinabi niya gano'n. No, ano sabi niya rito? Pagbutihin ang inyong pamumuhay ngayon. Kita niyo yung word? Sa verse 1 pa lang. Pagbutihin ang pamumuhay ngayon. Ano yung pagbutihin ang pamumuhay ngayon? Ibig sabihin, it is a daily process. No? Pabuti ng pabuti at hindi pasama ng pasama. It is a daily process. Araw-araw. Dapat paganda ng paganda, pabuti ng pabuti ang buhay mo. No? Yung sino ka dati, dapat unti-unti lumalago. At marami ako nakita ng gano'n ng mga mananampalataya. No? Sa lugar ng Muso, nakita ko kung paano nag-i-improve sa pananampalataya. Nakita ko yung mga picture ninyo na nagkakasama-sama kayo, mga katatayan. No, yung mga kananayan din, ng mga kabataan na under ni Dr. Alice, dinidisciple kayo ni Dr. Alice. Ganon din sa Mindanao Avenue, yung aming mga kabataan doon, na patuloy na lumalago sa pananampalataya. Yung mga kananayan, no? Dati, mga ibang mga nanay natin na alam, dati mga chismosa. Ngayon, hindi na sila chismosa, chismis na lang. Tapos, cheat na lang. Unti-unti mawawala yun. Hindi mo mawawala yun. Masarap nga makakilala mga chismosa
Kasi pag nakakilala sila sa Panginoon, ang unang i-chismis sila si Jesus. Amen ba? So, unti-unti, pabago ng pabago ang buhay. Alam nyo ba, Christian highest motive na dapat natin gawin, no, is to please God. Yan. Dapat ang motibo natin na gagawin natin maayos at lumalago sa pananampalataya ay ganito. Ang goal natin is to please God. Yan ang highest motive ng isang Kristiyano, is to please God. Tingnan niyo yung sa 1 Thessalonians chapter 2 verse 4. Unang Thessalonians chapter 2 verse 4. Sapagkat minarapat ng Diyos na ipagkatiwala sa amin ang magandang balita, nangangaral kami hindi upang bigyang kasiyahan ng tao, kundi ang Diyos na sumusiyasat sa puso. Sa Ingles, sa ESV, binanggit niya, but just as we have been approved by God to be entrusted with the gospel, so we speak not to please man, but to please God, who tests our hearts. So sabi rito, ang layunin ni Paul is to please God. At yun ang goal natin. Sinasabi niya sa Thessalonians, wala ka ibang layunin kundi bigyan ng kapurihan ng Diyos. Bigyan ng karangalan ng Diyos. At yun ang dapat tayo. Hindi ka dapat maging man-pleaser. Hindi ka umaatin sa church dahil gusto mo i-please si Pastor Bobby o si Dr. Alice o sino man mga member ng church. Hindi ganon. O hindi ka aatin ng church dahil kay Pastor Romel. Hindi din ganon. Aatin ka ng church dahil gusto mo bigyan ng kapurihan ng Diyos. Magbabasa ka ng salita ng Diyos. Yung Bible, gusto mong bigyan ng kapurihan ang Diyos sa ating ginagawa. Hindi yung dadalo ka sa church para sa tao, kundi para sa Diyos, no? At magagawa lang natin yan through His Word. Kita mo yung verse 2. Pansinin natin yung verse 2. Sabi rin sa verse 2, alam naman ninyo kung ano ang mga katuruang ibinigay namin sa inyo buhat sa Panginoong Jesus. O tingnan nyo, binanggit niya salita, yung mga katuroang ibinigay ko sa inyo, kanino nagbuhat? Sa kanila, kila Pablo? Hindi. Sa Panginoong Jesus. No? Kaya nga sabi sa talata ng mga nakaraan, tinanggap nyo ang salita ng Diyos na hindi para sa tao, kundi parang ito'y galing sa Diyos mismo. So yung pangangaral nila Pablo ay kinilala nila na ito'y pangangaral ng Diyos sa kanila. At bakit naman hindi? Sapagkat si Paul nga, sinulatan si Timoteo, ang sinabi niya kay Timoteo, sa 2 Timothy chapter 3 verse 15 at saka 17. Mula pa sa pagkabata, alam mo na ang banal na kasulatan na may kapangyarihang magbigay sa iyo ng karunungan tungo sa kaligtasan sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo Jesus. At sabi sa 16, ang lahat ng kasulatan ay kinasihan ng Diyos at kapaki-pakinabang sa pagtuturo ng katotohanan, sa pagsaway sa kamalian, sa pagtutuwid sa likong gawain, at sa pagsasanay para sa matuwid na pamumuhay. Tingnan nyo, pagtuturo, pagsasaway, pagtutuwid, pagsasanay. So kita mo mga talatang yan, na yung salita ng Diyos, yan ang nagagawa sa atin. No? Sa verse 17, upang ang likod ng Diyos ay maging ganap at handa sa lahat ng mabubuting gawain. So, paano ka lalago sa pananampalataya? Is through His Word. Yung salita ng Diyos. Paano mo gagawin yun? Dapat mong gawin ganito. Magbasa ka ng Biblia araw-araw. Daily. Basahin yung salita ng Diyos. Sabi nga ng Panginoon, hindi lamang sa tinapay na mabubuhay ang tao. No? Hindi lang sa Goldilocks, hindi lang sa masarap na pagkain, kundi sa bawat salitang namumutawi sa bibig ng Diyos. So, sa mo makikita yun? It's the Bible. The food for our soul. O di ba sa yung salita ng Diyos? Mayroon ba magbasa? Isang chapter lang. 1 chapter a day, kaya nyo? Yan. So, pag binasa mo yung Biblia, magbasa ka, 1 chapter a day. No? Ako, ginagawa ko, 3 chapters a day. At meron nga sa inyo, nakikita ko sa CFI Muson, naku, ilang chapter na ho kayo na nababasa ninyo. Ituloy-tuloy nyo lang. Yung di nakakapagbasa, okay lang yun, habol. No? Pastor, hindi ako nakakasabay kay Pastor Bobby sa pagbabasa, okay lang yun. Habol tayo, basa ka ulit. Simula ka ulit, umpisa ka. Kaysa yung hindi ka na nagpatuloy. So sabi nga iba, di ba, na hindi sila nagpapatuloy kasi yung kanila mga failures. O di, huwag mo tingnan yung failures mo, nakalimutan mo, di, basa ka ulit. No? Kaya kung anong kaya mo, basahin mo. Yung iba, Pastor, di ako makapagbasa. Sabi ko nga sa inyo, may audio Bible. O di, i-play mo.
Habang naglalaba ka din, nagpe-play ka ng Word of God. Habang nagluluto ka, nakikinig ka ng salita ng Diyos. Alam mo, sa buong maghapon, pag pinakinggan mo lang yung salita ng Diyos, makakatapos ka ng ilang libro. Ako nga yung traffic lang dito sa bayan, nung panahon noon, nung old normal, nung panahon noon na ginagawa, mula dito sa Novaliches bayan, hanggang paglabas ng Sauyo, 1 oras mahigit yan O nakatapos nga ako ng Genesis, chapter 1, hanggang chapter 15, natapos ko, nakikinig lang ako. So, pwede magbasa. Pangalawa, dumalo sa mga gawain ng church. Sa Mindanao Avenue, mayroong house church, dumalo ka. No? Sa inyo, may mga weekly messages. Mayroong prayer meeting. O di, dumalo ka, makinig ka, mag-participate ka. Basta walang internet. Mahina yung internet. Kaya hindi ako makadalo sa mga gawain, sa mga online preaching, yung maka-attend dyan. O di, kung hindi ka makadalo sa online preaching, makinig ka talaga. Pastor, ang ina ng internet. Huh? Mag-load ka. Gumawa ka ng paraan. Yung nagugutom ka, pagdating ng bahay, pag gutom na gutom ka, at walang sinaing, ano gagawin mo? Magsasaing. O, pastor ko, walang sasaing. Ay, hindi po pwede yan. Nakakagawa ka ng paraan. No? Makakakain ka. So, gagawa ng paraan. Pwede ka mag-load, pwede ka pumunta sa kapitbahay na may internet, maki-internet ka, but just to listen, to hear the word of God. Kasi pagkain ng kaluluwa mo yun. Mag-data, may data. No? Gagawa ka ng paraan. Kung talagang wala kang paraan na magawa, itawagan mo pastor mo, tawag ka si Pastor Bobby, tawag ka sa akin, Pastor Romel, and then, tingnan natin kung anong magagawa natin kung walang internet yan. No? Basta gawa mo ng paraan, magagawa mo yun kung gusto mo, di ba? Tapos ano pa? No? Kung yung mga hindi nakaka-attend online, kung hindi makakapunta sa house church ng binanggit ko kanina, ay may online preaching tayo. So yun, nakikinig tayo doon. And then, isa pa, magpa-disciple ka. Sino sa inyo ang may nagdi-disciple na? Kung walang nagdi-disciple sa inyo, maghanap ka na magdi-disciple sa iyo. Mas mainam nga kung sa bawat area, kung magkakatabing Kristiyano dyan, mag-meeting kayo sa isang lugar, mag-disciple. No? Makinig kayo ng online preaching. Tapos makibahagi kayo sa weekly prayer altar natin. Yung mga prayer meeting, umatin ho kayo, makinig ho kayo doon. At higit sa lahat, i-involve mo yung sarili mo sa gawain ng church. Ikaw mismo magpresenta, magpagamit ka. Kaya nga sabi ng may kasabihan, di ba? Kapag gustong lumago, ano sabi? May paraan. Kapag ayaw, ay may dahilan. Kaya natiling bonsai. Kaya nga bili ni Pablo, di ba? Lumago kayo sa inyong pananampalataya. Lumago kayo sa inyong pagkakilala kay Kristo. Lumago kayo sa mga aral ni Kristo. So, yun ang binigyan diin sa verse 1 and 2. Ikalawang puntos natin, makikita natin diyan sa verse 3 hanggang 8. Paglayo sa kahalayan. Paglayo sa kahalayan. Bakit yan ang kinalakay ni Pablo? Yung paglayo sa kahalayan. No? Bakit binigyan niya ng diin? Yung tinatawag na sexual impurity. O yung kahalayan. No? Bakit yan? Kasi alam niyo mga kapatid, may reason kung bakit niya sinabi yan. Sabi rito, unang-unang reason yan, makikita mo na Thessalonians is a Greek area. Mga Grego, mga Hentila, mga nandiyan. So, ang mga believers na nariyan ay mayroong tinatawag na kulturang Grego. Hindi mga Hudyo lahat nandiyan. No, most of them na sa lugar ng Thessalonians ay mga Greek. At yung mga Greek nito ay marami silang tinatawag na goddess. No, mga god ng sex. Goddess of sex, no? At diyan makikita mo, nung pumunta diyan si Apostol Pablo, nakita niya iba't ibang klase ng Diyos. At meron siya nakita isang Diyos na hindi nila kilalang pangalan. No? Sa Diyos na walang pangalan. Talagang sinasamba nila. Marami sila sinasambang Diyos. Di ba? Merong Greek mythology. Pag-aralan nyo ba nung aaral kayo ng high school? Merong Greek mythology. Merong Zeus. Di ba? Merong Athena. Yan. So, may kanya-kanyang pangalan yung Greek mythology. So, sa kanila, sa Thessalonians, marami sa kanilang ganon. At dahil goddess, may mga god sila na mahilig yung sa sex, no? Yung kanilang goddess of sex. So, normal sa kanila na magkaroon ng ganong ginagawa.
At dahil alam ni Pablo na bata pa sila sa kanilang faith, kaya sila binilinan niya na maging banal at lumayo sa kahalayan. Makikita mo yan sa verse 3. Sabi, kalooban ng Diyos na kayo'y maging banal at lumayo sa lahat ng uri ng kahalayan. Ito ang kanyang ipinalangin ni Pablo sa kanila sa chapter 3 verse 13. Sabi niya, nang sa gayoy palalakasin niya ang inyong loob upang kayo manatiling banal at walang kapintasan sa harapan ng ating Diyos Ama hanggang sa pagdating ng ating Panginoong Hesus, kasama ang lahat ng kanyang hinirang. Amen. So alam niyo mga kapatid, the will of God sa isang Kristiyano ay maliwanag na sinasabi sa Biblia sa Thessalonica. At ano yung will ng ating Panginoon na sinusulat ni Pablo is to have a sanctification of the saints, no? Yung pagpapabanal ng mga mananampalataya, no? Alam niyo bakit kailangan magkaroon ng kabanalan ng isang mananampalataya? Yung nakaraang linggo tinalakay ko po yan, 5 yan. So I suggest yung mga taga Luzon, panoorin niyo yung nakaraang video ko kasi yun yung mauugnay nyo sa ating pinag-aaralan ngayon, no? Patungkol sa bakit kailangan maging banal ang isang mananampalataya. Ang isang Kristiyano o lalo na mga pastor o mga leader ng church, sabi nila meron daw 3 G ang pwede nila ikabaksak. Gold, girls, and glory. Kung sinabing gold, yung kaperahan. Pwede bumagsak ang isang mananampalataya sa tinatawag na pera, no? Nakafocus siya sa pera, no? Dahil pag inabutan ng pera, hindi masama yung pera, pero yung pagmamahal do sa pera ang nagiging problema. Sabi nga, the root of all evil is money. No? Kaya yung hindi yung pera masama, kundi yung pagmamahal mo do sa pera, yun ang problema. So pwede bumagsak ang isang Kristiyano o isang mananampalataya pagdating sa pera, no? Pangalawa, girls, no? Yung kahinaan ng laman, lalo na kung pastor yan, ako, napakahirap po. At bumabagsak ang mga kapastoran sa babae, no? Na nagko-cause, maraming mga kilala na mga speaker, mga preacher na bumagsak sa babae. At tingnan nyo sa internet na lang no, sino yung mga taong yon, mga kilalang kilala na bumagsak. At meron pa nga dyan isang mga ngaral na nakitaan ng Penthouse magazine sa loob ng kanyang sasakyan, no? At kilalang kilala itong mga ngaral nito. So ang Penthouse kasi ay isang bold article ng mga kababaihan, o ubad-ubad, nakaubad sila ron. So hindi ho maganda yon. Pero itong taong ito ay napakahusay mangaral. Very good preacher panahon noon. At nakitaan dun sa kanyang sasakyan na meron yun. Dumating yung time, nagrepent tong pastor nito at bumalik sa ministeryo. Pero hindi siya naging successful na. Kasi nakitaan siya ng mali, ng kasalanan. So ang Diyos kasi ay gusto ng Panginoon maging banal tayo. So pwedeng ikabaksak ng isang mananampalataya yung kanyang kahinaan sa laman. At pangatlo, yung glory. Sabi ng glory, katanyagan na maging popular. Kaya maraming pastor, sabi nila, nagkakaroon ng tinatawag na hydrocephalus, lumalaki yung ulo. No? Parang ang church kanya. Akin ang church ha, hindi yung church, sa Panginoon yung church. No? Na ang galing-galing ko mag-preach, ang dami nakakakilala sa Panginoon, hindi ikaw magaling, si Lord na magaling. Kaya nga sa amin, sa mga pastor, lagi sinasabi ni Pastor EJ, SDG. SDG. Soli Deo Gloria. Sa Diyos ang papuri. No? Sa Diyos lamang ang papuri. Wala nang iba. Siya lamang tumanggap ng papuri sa lahat ng ating ginagawa. Lahat tayo mga lingkod ng Diyos, ang tawag sa atin mga servant of God. No? Kaya hindi ko mabangga sa isipan ko yung salitang Church Servant Leader, CSL. Church, tapos servant, and then leader. Hindi. Servant na lang. Church servant na lang tayo. Ang leader, si Lord ang leader natin. So, gano'n. Sa 1 Thessalonians chapter 4 verse 3, sabi dito, kalooban ng Diyos na lahat kayo maging banal at lumayo sa lahat ng uri ng kahalayan. Ang ginamit na word dito is lumayo. Yung lumayo, set apart.
Sa Ingles ay set apart, abstain, flee, tumakbo, no? Hindi yung papalapit, no? Hindi, lalayo ka. Ang Greek word niya is ek, na meaning lumayo o tumakbo para sa kabanalan, no? Yung word na ecclesia, di ba? Ecclesia yung inilayo, called out once, no? Tinawag mula. So tayo yung mga ecclesia o the church, ibig sabihin tinawag tayo mula do sa kadiliman at nilagay sa kaliwanagan. So yun yung sabihin na lumayo. Naalala mo si Joseph, di ba? Si Joseph, nung Joseph the Dreamer, di ba? Nung nakita siya nung asawa ni Potiphar. Ano pangalan ng asawa ni Potiphar? Oh, tama, di ba? Galing yun, no? Mrs. Potiphar. Oh, kaling talaga. Yun ang asawa ni Potiphar, si Mrs. Potiphar. Ito ngayon si Mrs. Potiphar, nakita niya ang pogi naman ni Joseph. Grabe, ang gwapo. Parang si Bobby Navarro. Parang sino pa mga gwapo? Si Pastor James Ranices. Yung mga pastor na yan, no? Eh kung ako nakita ni Mrs. Potiphar, sabihin niya, yak, ang taba, hindi pa katulad. Pero itong kita niya, gwapo, maayos, no? Talagang batipuno, no? At marunong mga siwa, maayos sa tahanan, maayos malakad. Ang sabi niya, sipingan mo ako. Ano ginawa ni Joseph? Tumakbo. Pagtakbo niya, nahawakan yung damit, nakuha yung tela. No? Na pag pinagbintangan siya na hahalayin yung asawa ni Potiphar, kaya siya nakulong. Pero lahat ng yan, makikita mo, nasa kalooban ng Panginoon. Kailangan niyang pumunta ng kulungan para maturuan siya. Kasi meron siyang sakit na hydrocephalus. Lahat ng nangyari sa kanya, tinutukan siya ng Panginoon. Mataas ang tingin niya sa sarili niya. No? Kaya kailangang idaan siya ng Panginoon doon para mapino yung kanyang pag-uugali. At kung siya'y nakakulong na, nakita niya yung kanyang mga kamalian, yung kanyang kakulangan, na wala siyang ibang kikilalanin kundi ang Diyos lang. At sa pamamagitan doon, ayoko na ikwento, baka lumayo tayo sa ating topic. Pero ang ganda ng topic dito, tumakbo sa kasalanan, umalis. Hindi pa putang kasalanan, kundi papalayo sa kasalanan. No? Kaya ang tawag yan, no, kapag sinasabi mo, dalang word yan, no, yung binanggit yan, is to sanctification. Kapag sinasabi mong sanctification, ito yung isang buhay na nakahiwalay para sa Diyos. A life set apart from sin unto God. No? Nakaseparate ka para sa Diyos. Isa pa yung tinatawag na abstinence, no? Ang abstinence, ibig sabihin niyan is self-denial, no? From all kinds of sexual behavior that are outside the prescribed will of God, no? Ito yung talagang pagtanggi, o talagang pagpipigil mo sarili mo, talagang iniiwasan mo yung mga bagay na labas sa kalooban ng Diyos, gaya na tinatawag adultery, premarital sex, at yung homosexuality. No? Ito yung mga labas sa kalooban ng ating Panginoon. Bakit? Yung adultery, ayaw ng Diyos yan. No? Dahil may asawa ka na, bakit kailangan kumuha ka pa ng ibang asawa na hindi mo asawa? So, labag yan sa kalooban ng ating Panginoon. Maging sa 10 utos, binabanggit yan. No? At yung isa, yung premarital sex, ito mga guilty rito, mga kabataan natin, no? Na maging maingat kayo. Dapat yung mga babae, maintain yung sarili nyo bilang yung pure. Magandang iharap kayo sa dambana na malinis kayo sa harapan ng ating Panginoon. No? So iwasan ninyo, kayo mga kabataan, ako iwasan po ninyo. No? Di ba may mga isabihin ng ibang mga kabataan kung mahal mo ako, sige, patunayan mo. Hindi nakukuha sa patunay yun. Kailangan diyan, kung mahal ka talaga ng tao, irerespeto ka niya hanggang doon sa ikaw yung makasal. So, pagka ganun, layuan mo na yun. Hindi makakaayos sa iyo, hindi makakatulong sa iyo. So, iwasan natin tinatawag na pre-marital sex, no? At ito'y labas sa kalooban ng ating Ama. Pangatlo, yung homosexuality, binanggit din yan. No? Dapat maging maingat tayo. No? Ang nililang ng Diyos si Eva at Adan. No? Adam and Eve. Hindi Adam and Steve, no? Hindi ganon. Kundi Adam and Eve. So, ano ngayon sa ang posisyon natin bilang tayo Kristiyano na we are sanctified by God? Positionally, we are sanctified, nilinis na tayo ng pinabadal na tayo ng ating Diyos nung tayo nakipag-isa sa Kanya. Positionally, yun ang ating katayuan.
Nung tinanggap natin si Jesus Christ, nung kinakilala natin ng ating Panginoon, the moment na ikaw ay makakilala sa Diyos, you are already sanctified by God. Pero meron din pangalawa dyan, yung progressively. No? Progressively, ito yung tinatawag na daily sanctification na ginagawa sa atin ng ating Panginoon. No? Pinapabanal tayo ng ating Diyos sa pamamagitan ng bawat sitwasyon sa ating buhay. No? Tayo ay dapat maging maayos, maging banal sa kanyang harapan. It is a daily walk sa ating spiritual na buhay. Kaya sinasabi rito ni Pablo sa mga talatang ating binasa kanina, na sinasabi niya lang ganito, okay, hindi ka nalaglag sa immorality. Sabi ni Paul, tama, hindi ka nalaglag sa immorality. Pero, tindihan mo pa. Lalo kang mag-ingat sa iyong sarili. Ingatan mo pa lalo ang iyong sarili. Yun ang sinasabi niya. No? Dahil ano daw, sabi nito, dahil kayo ay lalagyan ng Diyos, a vessel for God, kontrolin mo ang iyong sarili, pati na rin ang iyong asawa. Yung word na asawa dyan, yung original na translation dyan is the vessel. Lalagyan din. Bakit? Sabi rito sa Thessalonians chapter 4 verse 4, dapat maging banal at marangal ang pakikitungo ng bawat isa sa kanyang asawa. So, sabi ko nga kanina, ang Thessalonica, di ba? Sabi ko nga kanina, binanggit ko sa inyo, ay mostly sa kanila ay Greek o Grego. And the Greek practice sexual immorality commonly and even incorporated into their religious practices. No, yung talagang pinapractice nila yung tinatawag na immoralidad. Normal sa kanila yan. At kino-connect nila yan sa kanilang spiritual. Kaya nga sabi ko nga kanina, may mga goddess na mga babae, no? Marami sila. At dito, sabi dito, ito yung kanilang mga asal, ito yung kanilang mga ugali. Pero because hindi nila kilala ang Diyos, dahil sila wala silang pag-unawa sa Diyos, kina-practice nila yan. Kaya dahil kilala mo ang Diyos, ang sabi ni Paul dito, iwasan mo. Dahil kilala mo ang Diyos, umiwas ka sa ganung klaseng kasalanan. Kaya nga sa verse 5, tingnan po natin yan. At hindi upang masunod lamang ang pagdanasa ng laman tulad ng inaasal ng mga hentil na hindi nakakakilala sa Diyos. Alam niyo, sexual immorality, nagsisimula yan sa isip. Iniisip-isip. Wala yung minsan may nagbibiro nga na eto, suntukan to. Sabi niya, Pastor, pasensya na, hindi ko mapigilan sa sarili ko, nagdilim ang isip ko, sinuntok ko siya. Sabi ko, sinuntok, eksakto, bullseye No, magayong mata nung kapatid mo, bakit mo sinuntok na gano'n? Nagdilim nga ako paningin ko, nagdilim, nakatama ka. So, gano'n din sa sexual immorality, hindi mo pwede sabihin na, hindi, naudyok lang ako ng damdamin ko. Hindi, matagal mong pinag-isipan yun. Matagal mong pinlano yun. Tapos ginawa mo. Kaya dapat hindi gano'n. No? Kaya nga sabi ni Pablo sa Romans chapter 12, renew your mind. Baguhin mo yung isipan mo, lumapit ka sa Panginoon, surrender mo yung heart mo sa Kanya. At ilapit mo kaya nga daily walk, yung sanctification, daily walk, araw-araw, nagpapalinis ka sa ating Panginoon, nagpapaayos ka sa Diyos. Kailangan mo tinatawag ng power ng Holy Spirit sa iyong buhay. Kasi kung hindi, kaya talaga malalaglag ka sa temptation. Kaya yung isipan natin, pag hindi mo kontrolado, eventually, yung iniisip mo, it will act on itself, no? Gagawa ito. Dahil pinlano mo, minuni-muni mo, nag-isip-isip ka, mangyayari yan. Sabi nga nung isang pastor na kausap ko, sabi niya, ang ating isipan na hindi mo makontrol, para itong walking time bomb, bigla na lang itong sasabog. No? At ang labanan talaga dito sa isipan. Kaya nga sabi ni Paul, di ba? I-consecrate natin yung heart natin, yung mind natin. No? Renew your mind, sabi niya. I-renew natin ating kaisipan, Romans chapter 12 verse 1. Sa ating Panginoon. Tingnan niyo yung verse 6. Sabi rito sa verse 6, sa bagay nito, huwag ninyong gawa ng masama at dayain ang inyong kapatid sapagkat paparusahan ng Panginoon ang gumagawa ng ganitong kasamaan. Tulad ng mahigpit namin babala sa inyo noon. Kapag hindi mo kayang bantayan ang inyong pag-iisip, ito sabi rito, yung tinatalakay ni Pablo, kapag hindi mo kayang bantayan ang iyong pag-iisip, mabuti pang hindi ka naisinilang. Bigat Dahil magiging sanhi ka ng kasalanan ng kapwa mo believer. No? Yan yung binanggit niya sa verse 7. Sabi rin sa verse 7,
Tayo tinawag ng Diyos upang mamuhay sa kabanalan, hindi sa kahalayan. Kaya ang sino mang humahamak sa aral nito ay humahamak hindi sa tao, kundi sa Diyos, na siyang nagkakaloob sa atin ng kanyang Espiritu. Biro mo yung aral tinuturo ng salita ng Diyos ay hindi naman galing sa tao, kundi ito'y galing sa Diyos. Kaya yung mga aral nito, no, dahil ikaw ay Kristiyano na tumutuntong pa tinatawag na kahalayan. Kaya sa lugar ng Thessalonica, ganun sila eh. Normal sila. Ang tagal nila kasama yung mga Greek, yung mga Grego, yung mga Hentil. So, ang kanilang kaisipan, nandun pa sa ganung kaisipan, mga batang mananampalataya pa ito. Kaya sabi niya, patuloy kayo lumago sa kabanalan. No? Kaya nga sabi rito, pag hindi ka naging maayos, no, hinahamak natin yung aral ng Diyos. Bakit? Tinuro sa'yo, tapos hindi mo ginagawa. Medyo mabigat ito na sinasabi ni Pablo sa kanila. No? Ganon din ang sinabi ng ating Panginoon sa Mateo chapter 18, verse 6. Yung Mateo 18, verse 6. Tingnan po natin. Sabi rito, mas mabuti pa ang isang tao na siya'y bitinin sa leeg ng isang malaking gilingan ng bato at ihulog sa kalaliman ng dagat kaysa siya maging sanhi ng pagkakasala ng isa sa maliliit na ito na nananampalataya sa akin. No? Kung tayo magiging cause ng sin ng ating mga ibang mananampalataya, naku, mabuti pa sabi ng Biblia, talian yung leeg mo at ihagi sa dagat. Ibig sabihin, mabuti pang hindi ka na pinanganak. Sayang. Sayang ang iyong buhay. No? Wala, talagang grabe ang ating magiging sanitay ng pagkakasala ng iba. Kaya yung sabi ni Pablo sa kanila, lumayo kayo sa lahat ng uri ng kahalayan. No? Kasi yun yung kanilang present na temptation nila sa lugar ng Thessalonica. At mag-isa panahon natin ngayon. No? Nag-iiba na ang mundo ngayon eh. Nung bata ako, mga edad ng asawa, 25, 30. Ngayon, 13 lang, buntis na eh. 13, 14, buntis na. Hindi mapigilan. At ang dami nga ngayon, naglalabasan, biro nila, quarantine baby. O bakit ito na-quarantine? Ang dami nangyaring gano'n. Hindi lang sa Manila, kundi sa buong mundo. Gano'n nangyayari. Eh lalo na kung ikaw ay Thessalonica at kakapaligid sa iyo yung mga hentil. Hello, nandiyan ba kayo? So, iwasan natin, sabi ni Pablo. Ephesians chapter 4 verse 30. At huwag ninyo saktan ang kalooban ng Espiritu Santo sapagkat siya ang tatak ng Diyos sa inyo, ang katibayan na kayo'y tutubusin pagdating ng takdang araw. Diba sabi ko nga kanina sa Ephesians chapter 1 verse 13 and 14, binigay ng Diyos sa kanyang Espiritu sa atin bilang tatak ng pagkahirang sa atin. At sinasabi rito, huwag mong saktan yung kalooban ng Espiritu Santo. Bakit? Sapagkat siya yung tatak, yung binagit niyang tatak ulit ng Diyos sa inyo. Ang katibayan na kayo tutubusin pagdating ng araw, ng takdang araw. So, pag ikaw ay Kristiyano at gumaayos ka sa gawang kahalayan, dinudungisan mo yung Espiritu Santo na nasa iyo. Gumagawa ka ng kasamaan, dinudungisan mo yung Espiritu Santo na nasa iyo. Pag gumagawa ka ng kamalian, kahalayan, tinatalakay dito, dinudungisan mo ang Espiritu Santo at ang Diyos mismo yan. Kaya ang sanctification is a lifelong process. Habang nabubuhay ka, kailangan mo masanctify sa ating Panginoon. It's the daily walk sa ating Panginoon. Dapat ingatan natin ng ating sarili sa pamamagitan ng pagbabasa ng kanyang salita. Kaya nga sabi, kayo naging matibay, kayo naging matatag dahil sa salitang inaral ko sa inyo. Yung sabi ni Pablo sa mga taga-Thessalonica. Sila'y lumago sa kanilang pananampalataya. Saan? Doon sa salita ng Diyos. Sabi nga nung nakaraan, inaral natin, yung salita ng Diyos na kanila napakinggan, tinanggap nila ito na may kagalakan sa kanilang puso. Ganun nila in-appreciate yung Word of God. Na hindi ito galing sa tao, kundi ito'y galing sa Diyos. Kaya yung salita ng Diyos ay yan ang magpapatibay sa atin, maglalayo sa atin, magkakaroon tayo na tinatawag na mapapanatili natin ang ating buhay na malinis sa harapan niya. Ang salita ng Diyos. No? Ano ba dyan? Sa Bible, kung meron ditong telepono, 911, di ba? Emergency hotline. Sa Bible, meron din tayong emergency hotline. Ano yung hotline natin? Yan, ano yung hotline natin?
Yan. Ang hotline po natin is Psalms 119 verse 9 to 11. 911. 119 911. Ano sinasabi diyan sa talatang yan? Verse 9. Paano mapapanatiling malinis ang pamumuhay ng sinumang tao sa kanilang kabataan sa pamamagitan ng pagsunod sa banal mong kautusan? Sa verse 10, buong puso ang hangad kong sambahin at paglingkuran. Huwag mo akong hahayaan sa utos mo ay sumuway. Ang banal mong kautusan sa puso ko ingatan upang hindi magkasala laban sa iyo kailanman. Ang tanging makakapag-iwas sa atin sa kasalanan ay yung kanyang salita. Minsan kami nag-aaral sa Bible School, yung aming tagapagturo ay si Bishop Eloy Cabilian. May nagtanong, ang tanong niya ganito, ang tao bang isang Kristiyano ay pwede na hindi magkasala? Posible ba sa isang Kristiyanong hindi magkasala? Yun ang tanong niya. Sumagot ang aming Bishop Eloy, sabi niya, posible at pwede ang isang Kristiyano hindi magkasala. Nagulat kami lahat. Bakit pwede? Tayo makasalanan, tayo marumi. Ang tao daw nagkakasala, lalo na yung Kristiyano, dahil pinili niyang magkasala. Pipili siyang magkasala. So, sa ating buhay, ang tanging makakapagpanatili sa atin ng malinis at maayos ang ating pamumuhay sa Diyos, walang iba yung kanyang salita. Magyang natin Panginoon, sabi niya, nilinis ko na kayo sa pamamagitan ng salitang sinabi ko sa inyo. So ang kanyang salita ang siyang maglilinis sa atin, magkakaroon sa atin ng maayos na pamumuhay. Yun yung mga aral na tinuro ni Apostol Pablo sa mga taga-Tesalonica. Tinuruan niya sila kung paano maging maayos ang kanilang pamumuhay. Paglago sa kanilang pananampalataya, paglago sa salita ng Diyos, at itong panguli, yung ating tinalakay, paglayo sa kahalayan, no? At meron pang pangatlo. Actually, sabi ko nga, ang chapter 4, verse 1 to 12, ay 3 puntos ang binigay dyan ni Apostol Pablo. Yung dalawa, pinag-aralan na ngayon, at yung isa, next week po yan. So, I pray na yung mga nanonood sa atin, subaybayan po natin next week pa yung ikatlong bahagi ng pag-aaral sa chapter 4, verse 1 to 12. Tinalakay ko ngayon, chapter 4, verse 1 to 8. So, purihin po ang ating Panginoon. So, ano lesson natin dito? Kapatid, ang paglago ay proseso. No? At kailangan dito, bilang mananampalataya na lumalago sa ating Panginoon, ay magpatuloy, mag-excel. Yung word ginamit dito, excel. Patuloy ng paglago. No? At tinalakay natin kanina. So, magpatuloy tayo lumago sa ating Panginoon. At umiwalay tayo o umiwas tayo sa mga kahalayan. Lumayo tayo sa mga bagay na magpaparumi ng ating isipan at puso sa Diyos. Magagawa natin ito sa ating pakikipag-isa sa Espiritong Banal. Kaya manalangin, manampalataya, magtiwala sa ating Diyos. Purihin ang ating Panginoon. Tayo po'y manalangin. Dakilang Diyos, maraming po salamat sa aming talakayin sa araw na ito, Panginoon. Tunay o Diyos na ninanasa mo na ang buhay ng bawat isa ay lumago sa pananampalataya, lumago sa pagkakilala sa iyo, at higit sa lahat, humiwalay sa lahat ng uri ng kahalayan. Dalangin namin, Panginoon, patuloy mo kami patatagin sa aming pananampalataya sa pamamagitan ng pag-aaral ng iyong salita. Salamat sa Espiritong Banal na siya nagtuturo sa amin. Lord, lagi mo kami ingatan at tulungan. No? Gaya ng sinasabi sa 2 Peter chapter 3 verse 18, that we may all grow in grace and knowledge of our Lord Jesus Christ. Dahil ang alam namin, Panginoon, ang Panginoong Yesus ay babalik na upang kunin ang ganyang mga anak. Kaya Lord God, dalangin namin, panatilihin mo kaming ingatan, tulungan, Panginoon, sa aming paglalakad bilang isang Kristiyano sa mundong ito, na dinadaanan namin yung iba't ibang uri ng kasamaan. Kaya kami po'y magtitiwala lang sa iyo. We ask the Holy Spirit to guide us and to protect us, O God. Salamat po sa iyo, Panginoon. Pagpalain niyo rin po, Panginoon, ang mga kapatid namin na nanonood sa CFI Luzon, yung mga kapatiran po diyan, pagpalain niyo po sila, magyang Pastor Bobby at Dr. Alice. Ganun din po, Panginoon, ang mga taga CFI Mindanao Avenue, ingatan niyo po sila at ang kabuuan ng mga mananampalataya na nanonood ng aming online church service. Salamat po, Panginoon. Pinupuri ka namin sa araw na ito sa pangalan po ng iyong anak na si Jesus. Amen. Amen.
Puri ng Panginoon. God bless again sa mga kapatiran po natin dyan sa CFI Luzon. No? At nagagalak po ako na makasama kayo sa araw na ito. Ganun din po sa mga CFI Mindanao Audio. God bless po. At patuloy tayong manalangin tuwing araw ng Huwebes. Yung ating Sunday church natin, nandiyan po sa Uyo, sa Gawad Kalinga. Kila Ate Eva, tuwing araw ng Sabado, no, alas 2 ng hapon. Yung araw ng Linggo naman ng alas 4 din ng hapon ay diyan sa bahay nila Nanay Base, Nanay Baby. So, magkita-kita po tayo dyan alas 4 ng hapon. At tuwing Lunes, alas 2 naman ng hapon sa bahay nila Ate Elena o kila Margie na nakikita-kita doon. So patuloy tayong lumago sa pananampalataya sa pamamagitan ng pag-aaral ng kanyang salita. Again, God bless at have a blessed day po sa bawat isa sa atin. Patuloy tayong lumago. Shalom!